Naghain na ng formal na petisyon sa Commission on Elections o COMELEC si senatorial aspirant Larry Gadon na humihiling na ipagbawal ang paglalabas ng resulta ng election survey sa bansa. Ayon kay Gadon, dahil sa mga survey, hindi nakakapili ng tamang mga kandidato ang mga botante. Narito ang report ni Aiko Miguel. Pursigido si senatorial aspirant attorney Larry Gadon na ipagbawal ang lumalabas na election survey ng mga polling firms. Formal niyang inihain kahapon sa clerk of court ng COMELEC ang kanyang petisyon. Ayon kay Gadon, ang mga election survey na ang tila nagtatakda sa mga botante kung sino-sino lang ang dapat nilang iboto. Hindi naman anya sapat ang survey upang masuri ng botante ang kakayahan ng mga kumakandidato. To stop Pulse Asia and SWS from publishing mind conditioning surveys, which are all being done for the purpose of manipulating the minds of our voters. They will now be sending summons to SWS and Pulse Asia for them to file an answer to the petition. And it will be up to the COMELEC also to schedule the necessary hearings. Kumpiyansa naman si Gadon na mananalo sa senatorial race kahit mababa ang kanyang rating sa mga survey. Madami anya ang sumusuporta sa kanya sa social media. If you will just open my Facebook account, and you will see there the videos taken from different places at different times where people would mob me in malls, in public places, something which does not happen to other candidates. Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ng random manual audit ang COMELEC sa isinagawang mock elections noong Sabado. Dito mano-manong binibilang ng poll body ang boto mula sa ilang piling clustered precincts at ikinukumpara sa inilabas na resulta ng vote counting machines o VCM. Ayon kay COMELEC Commissioner Louie Tito Guia, dahil sa mas mabilis at centralized na sistema, matatapos anya ang random manual audit sa loob ng 15 araw. Mas mabilis anya ito kumpara noong 2016 elections na inabot ng 20 araw. We will be choosing about 715 precincts nationwide, randomly selected, and we will read the ballots visually and then compare ng resulta ng ballots that were read with the results that will be generated by the automated election system at each of the precinct level. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ng Malacanang na patuloy na isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglipat ng bansa sa federalismo. Kaugnay ito sa pahayag ng punong ehekutibo na nais nitong amyendahan ng ilang economic provisions sa saligang batas. Narito ang report ni Rosalie Cos. Leaders must be the choice of the people. I am sure that with that the fundamentals provided by the law, and hopefully if we can amend the Constitution, not all, but a few of the economic provisions. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang peace assembly sa Cotabato City noong Biyernes. Nagpahiwatig ang punong ehekutibo na nais nitong amyendahan ang mga probisyon sa saligang batas kaugnay ng ekonomiya. Ang pahayag na ito ng punong ehekutibo ay naiiba sa mga unang mga pahayag nito kung saan isinusulong ang pagpapalit ng saligang batas at lumipat ang bansa sa federalismo. Subalit iginiit ng Malacanang na nabanggit ito ng punong ehekutibo dahil sa pagkabinbi ng naturang panukala sa Kongreso sa kabila ng pagiging seryoso ng Administrasyong Duterte sa usapin ng federalismo. Perhaps what he is saying is that it takes too long for Congress to act on it. You must remember that he has been advocating for a revision of the Constitution at the inception of his presidency, and Congress knew that. Paglilinaw din ng Malacanang, isinusulong pa rin ni Pangulong Duterte ang federalismo sa bansa at naniniwalang maisasakatuparan nito sa ilalim ng kanyang termino. Gusto niya ngang madaliin na. Pero he's not alone. It's Congress. Congress has to do something about it too. Kaalinsabay nito,
Nang tanungin naman kung ano ang partikular na economic provisions ang nais na maamyendahan ng punong ehekutibo, ayon sa Malacanang, ito ay ang pagpasok sa bansa ng mga foreign investment. Partikular na ang pagbawas sa maraming restrictions kaugnay dito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Iimbestigahan ng Commission on Elections ang nangyaring tensyon sa Cotabato City Institute kaugnay ng isinagawang plebisito para sa Bangsamoro Organic Law. Kabilang narito ang umunoy mga flying voters at mga alegasyon ng vote switching. Ang voters yan, nasa listahan natin, so she has a right to vote. And we have to inquire on that. It's people who call them flying voters. We don't know for sure yet if they are flying voters. From all of the reports I've heard, it was basically people saying, we don't know these people, therefore they are flying voters, and then they gang up on them. Ayon sa COMELEC, naging matagumpay naman ang kabuuan ng plebisito. Matapos ang plebisito, magko-convene ang National Plebiscite Board sa COMELEC headquarters sa Intramuros, Maynila, mamaya para i-canvass ang resulta ng referendum. Tiniyak ng energy sector na mayroong sapat na supply ng kuryente ang bansa para sa darating na midterm elections. Narito ang report ni Mon Hoxon. Sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa, lalo na sa mga probinsya. Ito ang naging pahayag ng National Electrification Administration kaugnay ng nalalapit na midterm election. Ayon sa NEA, ipinagbawal na rin ang pagsasagawa ng maintenance shutdown ng mga power plants sa buong election period upang masiguro na may sapat na supply sa halalan. There are actually nil or minimal issues in terms of supply. May supply naman tayo. Mindanao has ample supply already. Visayas, wala tayong problema considering it's connected to the grid. The SPAG areas have their own power supply. Kahapon, sobra-sobra ang reserbang kuryente sa Luzon at Mindanao na umaabot sa mahigit 1,000 megawatts at mahigit 200 megawatts sa Visayas. Sa mga datos na ito, ipinapakita lamang na sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Ayon naman sa Meralco, bagamat mayroong mga scheduled power interruption sa Metro Manila at kalapit probinsya, hindi ito dahil sa manipis na supply ng kuryente, kundi mga maintenance work lamang. Ang problema at ikinababahala lamang ng energy sector ay ang mga hindi inaasahang pangyayari sa araw ng eleksyon. They have the supply. However, if there are man-made or natural calamities, rebellion or some sorts, there would be power interruptions in their system. Ayon sa NEA, mas kailangang mahigpit na bantayan ng pamahalaan ng mga voting area sa probinsya. Isa sa nabanggit na lugar na kailangang bantayan ay ang Mindanao Region. Ilang electric cooperative sa Mindanao ay bumuo na ng task force upang mapaghandaan ang darating na halalan. Ayon sa NEA, wala pa naman natatanggap na banta ng pananabotahe ang mga kooperatiba sa mga probinsya para sa midterm polls. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue, Taguig City. Hihilingin ng Department of Education National Employees Union o DepEd-NEU na pabilisin ang proseso sa pagpapasweldo sa kanilang non-teaching contract of service o COS employees. Ayon sa DepEd-NEU, nahihirapan ang mga contractual employee na makatulong sa kanilang pamilya dahil nadidelay ang kanilang mga sahod. Narito ang report ni Eileen Cerudo. Inilahad ng Department of Education National Employees Union o DepEd-NEU na may ilang non-teaching contract of service employees ang hindi pa natatanggap ang kanilang sweldo noong Disyembre. Kabilang sa mga non-teaching employees sa DepEd ay mga janitor, sweeper at iba pang maintenance staff. Ayon sa DepEd-NEU, halos 700 ang non-teaching contractual employees sa DepEd Central Office at dahil anya sa pagkadelay ng sweldo, nahihirapan ang mga ito na buhayin ng kanilang pamilya. Nangungutang sila, yung iba nag-a-absent, kasi siyempre walang pamasahe. Dagdag pa ni Atty. Domingo Alidon, presidente ng DepEd-NEU, mabagal ang proseso ng pagpapasweldo sa mga non-teaching COS employees kaya nagkakaroon ng mga delay. Out of one boat share, 20 of them or 100 of them, isang nagka-problema, ibabalik yung buong boat share dahil may isang tao na may problema.
Suwestyon naman ng kagawaran, hindi na kailangan ibalik pa ang buong voucher kung may problema sa sweldo ng iisang empleyado. Ngunit nais ang DepEd NEU na magkaroon ng disbursing officer upang mas pabilisin ang proseso ng pagpapasweldo at maiwasan na ang pagkadelay sa pagbibigay nito. Isa na lang ang kukuha ng cheque and then may payroll, pumila na kayo, bayad. Kaysa naman yung mahabang proseso na bawat isa ay isang voucher, no? Ayon sa DepEd, naaksyonan na ang issue at nabigay na sa mga empleyado ang mga delayed na sweldo. Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue. Nagkaroon ng pagbalasa sa ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police. Ito'y matapos na magretiro kahapon si Police Director Eduardo Garado, hepe ng Directorate for Police Community Relations o DPCR. Si Garado ay pinilitan ni Police Chief Superintendent Benigno Durana Jr. Dating tagapagsalita ng PNP, papalit naman kay Durana bilang bagong spokesperson ng pambansang pulisya si Police Senior Superintendent Bernard Banac na dating Assistant Chief ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA. Nagpapatuloy ang official count ng boto sa Cotabato City kaugnay ng pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa Cotabato City, may report si Nel Maribohok live. Go ahead, Nel. Lord, patuloy na nakaabang dito sa labas ng Office of the Regional Governor Compound ang mga supporter ng Bangsamoro Organic Law. Dito sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, isinasagawa ang city canvassing. Kung saan dito ang canvassing ng election returns na galing sa kada presinto ng Cotabato. 10 p.m. kagabi, formal na nagsimula ang canvassing at nag-recess lang ito ng 1:30 na madaling araw kanina. Sa ulat ng Commission on Elections, as of 6 a.m., out of 374 precincts, 74 ay nakadbas na. Pinapayuhan ni COMELEC spokesperson James Jimenez ang lahat na huwag basta-basta maglalabas ng anumang unofficial count. If they are coming from sources that you trust, then it's fine. That's fine for you. But in general, again, it is not something that we stand by. It's not something we sanction. And certainly, it's not something we advise. Kapag natapos na ang city canvassing, agad na itatransmit sa COMELEC headquarters sa Intramuros, Maynila ang canvass report para naman sa final canvassing. Yan muna ang ating update, Floor. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok, nag-ulat mula sa Cotabato City. Nakatakdang mag-convene ang National Board of Canvassers sa Intramuros, Maynila ngayong araw para sa canvassing ng mga boto kaugnay ng ginanap na plebisito sa Cotabato City. Mula sa COMELEC, nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Go ahead, Aiko. Yes, Lord, alas 10 ng umaga dapat nakatakdang magsimula ang pag-convene sa canvassing ng mga plebiscite returns sa isinagawang plebisito sa ARMM region kahapon dito sa Intramuros, Manila. Ngunit alas 11:30 na ito nakapagsimula ang sesyon. Pinangunahan ng National Board of Canvassers ang pag-convene sa mga nakandas ng mga boto sa isinagawang plebisito nga kahapon. Humarap sa pagbubukas ng sesyon si COMELEC Chairman Sheriff Abbas, Commissioner Al Pareño, Commissioner Louis Tito Gia at Commissioner Marlon Casquejo. Ayon sa Commission on Elections, mangangailangan ng 4 na araw bago maiproklama ang resulta ng plebisito para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Floor sa February 6, isasagawa rin ang plebisito para sa Lanao del Norte at 6 pang munisipalidad ng North Cotabato upang mapabilang sa Bangsamoro Region. Sa kasalukuyan, nasa 90 sa 374 sa mga plebiscite returns ang nakanvas na. Lord, hinihintay pa rin natin ngayon na matanggap ng National Board of Canvassers ang Certificate of Canvass mula doon sa mga region nga o sa mga lugar sa ARMM na nagkaroon ng plebiscito kahapon. Sa kapapasok lang na balita, Lord, dinismiss muna ang sesyon dahil wala pang Certificate of Canvass na i-convene ang National Board of Canvassers. Ipagpapatuloy na ito bukas ng 1:00 ng hapon. Yan muna ang latest live mula dito sa Intramuros, Manila. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa COMELEC. Idineklarang areas of concern ng Commission on Elections, PNP at AFP ang ilang barangay sa Eastern Visayas kaugnay ng nalalapit na national elections. Narito ang ulat ni Jeneline Gakit Valles.
30 barangay sa Eastern Visayas ang tinukoy ng COMELEC, EFP at PNP na areas of concern kaugnay ng nalalapit na midterm elections sa Mayo. Pinakamarami dito sa Samar Province, sinundan ng Northern Samar, Leyte at Eastern Samar. We have mga areas of concern because of possible intense political rivalry, because of presence of bugs, because of presence of New People's Army. We have not identified any hotspot. May taman mga kategory. Pag sumiring ka kasi nga hotspot, haranin natin COMELEC control. We have no such place in Region 8. Ayon naman sa PNP, nakapagtala sila ng 284 barangay na inilagay sa areas of concern noong 2018 barangay elections dahil na rin sa political rivalries at presensya ng mga armadong grupo. Sa ngayon, may 15 kandidato na ang nagsumiti ng request sa kanilang tanggapan para sa police security escort, subalit pag-uusapan pa niya nila ito ng PNP at EFP bago apruban. Hiningi rin nila ang tulong ng lahat para maging maayos, payapa at matagumpay ang darating na halalan. We are prepared for all of this, but we appeal to the candidates, the leaders, and also the public na maging mapagmatya para hindi maging magulo. Mapansin nyo na very minimal, manageable, but we would like it to the barest minimum. Bukod naman sa pag-deploy ng karagdagang security forces, maglalagay rin anya sila ng random checkpoints sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa kabuuan, may mahigit sa 3 milyong registered voters ang Eastern Visayas ngayong darating na eleksyon. Jeneline Gakit Valias, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Isang international Filipino sculptor ang nanalo sa 28th Valois International Ice Sculpture sa France. Narito ang report ni June Garin. Isang Filipino ang kinilala ang angking talento sa larangan ng sculptor sa katatapos lamang na 28th Valois International Ice Sculpture Competition sa Valois, Savoie sa southeastern France. Ang 49 years old na si Rohel Cabisidan ay tinaguriang King of Ice Carving dahil sa kanyang ice sculpture na pinamagatang Sitting. Isa itong abstract image ng babae na ang katawan ay mga cubes at ang ulo at buhok ay nakataas. Nagustuhan ng judge kasi bali transparent yung yellow at walang crack. Kasi magandang temperature lalo sa gabi, negative 12, negative 8. Kaya yun, na-maintain namin yung ganda ng yellow. Bali nag-stay kami hanggang 1 o'clock in the night. Para kasi doon yung magandang yellow, magandang magtrabaho kasi matigas. Tapos pwede kang magdikit ng yellow, hindi siya matutumbas kasi malamig. Tinalo ni Rohel Cabisidan ng mahigit 19 na sculptors mula sa iba't ibang bansa gaya ng France, Russia, Denmark, Mexico at iba pa. Nag-umpisa ang kompetisyon ng January 15 hanggang 18. Si Cabisidan ay tubong Paite, Laguna at halos 8 taon na sa France. Nagtatrabaho siya sa isang cruise restaurant sa Lyon, France. Ayon sa Filipino sculptor na si Rohel, hilig niya ang iskultura kahit bata pa lamang siya at umuukit siya sa kahoy, gulay, prutas, keso, butter at chocolates. Simula nang tumira siya sa France ay sinubukan niya na din ang pag-ukit sa yelo. Proud ang Filipino international sculptor dahil nakapagbigay siya ng karangalan sa mga kapwa niya Filipino at bansang Pilipinas. Siyempre talagang proud, 100% proud Filipino. June Garin, UNTV News and Rescue, Paris, France. Democratic Senator Kamala Harris announced she will run for president in the 2020 U.S. election, the 8th name to join the battle for the party's nomination. Clarence Shaughnessy has the story. First-term Democratic Senator Kamala Harris of California, a rising party star and outspoken critic of President Donald Trump's immigration policies, launched her 2020 campaign for the White House on Monday, January 21st, by touting her background as a prosecutor. I am running for president of the United States. Harris, 54, the daughter of immigrants from Jamaica and India, enters the race with the potential advantage of being the Democratic candidate who looks most like the party's increasingly diverse base of young, female, and minority voters. I feel a sense of responsibility to stand up and fight for the best of who we are. She timed her announcement for the U.S. Martin Luther King Jr. Day holiday, honoring the slain civil rights leader, saying he was an aspirational leader. Harris, a former California State Attorney General, has become popular with liberal activists for her tough questioning of Trump's administration appointees and officials, including Supreme Court nominee Brett Kavanaugh,
and former Attorney General Jeff Sessions during Senate hearings. We must be smart. We must understand the power that we have, the strength that we have. That is about military power, it is about diplomatic power, it is about the power that we have in terms of what has been, until recently, our moral authority in the world and our ability to work with our allies. Harris's campaign will focus on reducing the high cost of living with the middle class tax credit, pursuing immigration and criminal justice changes, and a Medicare for all healthcare system, aides said. She has said she will reject corporate political action committee money. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. The Ramat Gan Safari announced Monday that one of its rhinoceroses had given birth to a healthy female calf, and judging by her behavior so far, the newborn had inherited her mother's adventurous spirit. Here's the story. A newborn rhino enjoyed a day of fun in Israel's Safari Open Park on Monday, getting to know her crash partners and rolling in the dirt. The young rhino was born on December 30 and is the 31st white rhino to be born in the zoo, which takes pride in being one of the leading zoos in rhino breeding. According to zoologist Karen Orr, the rhino mother gave birth in the African park before zookeepers could lure her into a fenced area where she could deliver safely. She was born to her mother here in the African area. Usually we try to encourage mom to go inside a fenced area where she can deliver quietly and with no disturbance. It didn't happen, but we managed to lure her and the baby in. Unfortunately, the little baby was a bit bored in the fenced area, wanted maybe to explore the African park and the rest of the animals here, and she went out. Both mother and baby rhino stayed in a safe, fenced area for a few more weeks before the newborn managed to get out of it and began exploring her new home while still staying close to her mother for much-needed protection. The latest newborn mammal is still to be named, a spokeswoman for the safari told Reuters. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue.